Kapag malapit nang maubos ang bilang ng isang hayop sa wild, tinatawag siyang critically endangered. Sa Pilipinas, maraming hayop ang nasa code critical na. Ang Visayan spotted deer o lagsaw, tinatayang nasa 700 na lang ang bilang sa wild. Ang sinasabing dahilan ng pagbagsak ng bilang nila, ang pagkaubos ng gubat na kanilang tirahan, at ang paghuli sa kanila para kainin. Sa isang pasilidad sa Negros, sinusubukan silang paramihin. Mapalad akong makatulong sa regular check-up sa mga critically endangered na usa. Hindi natin kailangan gamitan to ng tranquilizer kasi sobrang lang yung procedure natin, sobrang bilis lang, huliin lang sila tapos ililipat sa nearby enclosure. Okay. Game? Okay, game. Safety, the legs. Transfer na? Okay, transfer. Sige. Sa tubig kasi ang init ng katawan niya. Soak lang. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. See? Kita mo, yung pag-release natin, hindi kagad siya gumalaw. Nag-play dead siya, no? Which is one of the instincts or behavior of a wild animal na magpapatay-patayan siya. Pero nung nakita niya, safe na, tumakbo na kagad. Wow, that was scary. Huh? Kasi high-strung ito mga animals nito. We're down with one more to go. Dali niya na yung net. I-ano niyo muna. Itubag mo. Let's go. So, meron tayong isang procedure na gagawin dito, yung ear tagging, ano? Ito yung form of identification para malaman natin kung kanino siya magulang, pang ilang generations na. Yun! It's good? Okay. So, mabilis lang. So, sobrang cute ng mga deer na ito na, everybody in this organization wish that someday they'll be released back into the wild. Sa takot na mahuli at mapatay, bihirang magpakita sa tao ang mga lagsaw. Pero noong 2019, may bumisita sa isang bahay sa Negros Occidental. Para itong may hinahanap sa labas ng bahay. Mula noon, lagi na siyang dumadalaw sa lugar. May mga pagkakataon pa nga na sumasama ang lagsaw sa mga kambing. Yung usa na yan, dati, sa kanila na itong natirahan. Wala pa kayo, nandito na yan sila. Kaya sabi nila, ang gawin sa usa ay alisin. Hindi pwede kasi sa kanila itong tirahan na to itong na area. Ang ilan sa mga lagsaw dito handa nang bumalik sa wild. Ang problema, wala nang sapat na lugar kung saan sila pwedeng pakawalan. Yung process of reintroducing sa mga species, dapat may mga pag-aaral. Hindi lang siya about doon sa population count, ano yung number, ano yung area, ano yung sitwasyon may threat ba doon. So all of this information, kailangan to consider for this one. Hanggang hindi dumarami ang bilang ng mga lagsaw sa wild, mananatili silang nasa code critical. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento,
tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.